Record ko lang. Even though ang daming challenges, ang daming hirap na nararanasan, na sobrang minsan sobrang bigat na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ito lang yung kailangan mong laging sabihin sa sarili mo, life goes on. And have faith. Maniwala ka lagi na yung nangyayari sa buhay mo, may reason yan, may purpose. So, nag-move forward ako, nag-focus ako sa solusyon. Hindi nga solusyon eh, kasi hindi ko alam kung solusyon yun eh. Basta ang alam ko lang, kailangan kong maging productive. Kailangan kong kumita, kailangan kong magpakabait, kailangan kong magpakabuti, kailangan kong, basta kailangan talaga. Kailangan kumilos. Hindi ako pwedeng umiyak lang, hindi ako pwedeng magdasal-dasal lang. Kailangan kumilos ako. Lahat ng pinagdadasal ko yung guidance kay Lord, pero ang kikilos, ako pa din. Okay? So, nung ginawa ko yan, with this community, after 5 years, nagkaroon ako ng breakthrough. So, 11 years na ako sa ganitong community. Sa 11 years na yan, ang dami kong natutunan. After 5 years pa ako medyo natuto kasi wala akong mentor. Walang nag-guide sa akin. Kasi yung nag-guide sa akin, bago lang din siya. Hindi siya marunong. Hindi niya alam kung paano ako i basta hindi ako paano i-guide. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung paano ako tuturuan. Ang ginagawa lang niya, pinapa-attend niya ako ng training without even telling me kung ano ba yung, kung para saan ba yung training na yan. Ano ba yung value na maibibigay niyan sa akin? Eh kasi ako tamad ako mag-aral. Yan pa yung isa kong problema before. Siguro kaya ang tagal din ng breakthrough ko. Wala ka ng mentor, tamad ka pa mag-aral, tapos pilosopo ka pa. So sobrang pilosopo ko, pag umaten ako ng trainings, naisip ko lagi na alam ko na yan eh. Ano na lang, common sense. Lagi ko sinasagot common sense, balibasa, di ba? Laking kalye. So, for 11 years of experience, yan, shout out daw kay guest, Carla and Clarice. Ayan, shout out sa guest ni Eric, si Sweet. Ayan, shout out po. So, after 11 years of experience with this community, with this kind of community, ito po yung nangyari sa buhay ko. From walang kinakain, from sobrang baon sa utang, ayan po yung nangyari sa akin. Ayan, sobrang na-develop ko po yung sarili ko. Imagine from kanina na sobrang losyang, sobrang payat, sobrang mahiyain, walang confidence sa sarili. Ito po yung nangyari. High school graduate po ako. Hindi ako mahusay mag-English, pero sumubok po ako mag-aral. Yan, English proficiency. Kasi syempre, kung gusto mong ma-develop, kailangan talaga po mag-aaral ka. Kahit paunti-unti, huwag mong ililimit yung sarili mo na matuto. After 11 years, eto po ang nangyari sa buhay ko. Nakabili po ako ng maraming sasakyan. Nabigyan din po ako ng company ng sasakyan kasi nga po, 'di ba? Ano sabi ko kanina? Nag-focus ako, dinire-diretso ko yung sipag, naging consistent ako. Hindi ko po iniinda yung mga hirap kasi sanay na ako sa hirap eh. Wala nang pinagkaiba. Ang gusto ko lang po lagi is magkaroon po ng resulta. Magkaroon po ng benta. Yun lang po yung focus ko dati. And every time merong blessings, thank you lang ako ng thank you, Lord. Nakabili po kami ng maraming properties dito po sa iba't ibang lugar sa Cavite and sa Pangasinan. Yan po, napamanahan ko po yung anak ko. And pati po yung empleyado ko, nabigyan ko po ng bahay. Dalawa sila. House and lot, fully furnished with air condition. Yan, ang aircon po nila is split type. Kompleto po yung laman ng kanilang bahay. Yung bagay na hindi ko naranasan nung bata ako, wala kaming CR, wala kaming sofa, wala kaming magandang, basta ang sahig namin dati is lupa. Yan lupa lang yung sahig namin. Nung nakalipat kami, nagkaroon naman ng semento pero rough. Nilalagyan na lang na linoleum. Yung bahay nila maganda. As in maganda po talaga. Kumpleto. Paglipat nila doon, ngingiti na lang sila, hihiga na lang, kakain na lang kasi pati pantry puno po ng laman. So masarap pong masarap pong maging blessed. Kasi pag blessed ka, marami kang pwedeng i-bless para mga tao. Lalo na, especially pag overflowing yung cup mo, marami kang matutulungan. And, sabi nga, di ba, puro pera, di ba? Ang pera, ano yan, masama yan. Hindi po. Ang pera po, neutral siya. Ang masama po, yung humahawak ng pera kung saan mo ginagamit. At kung saan nanggagaling yung kinikita mo. Ngayon, sabi nila, hindi naman nakakapagpaligaya ang pera eh. Pwedeng totoo po yan na hindi naman po lahat ng bagay na bibili ng pera. Tama. Pero, ano po ba yung mas gusto ninyo? Pag na-stress ka sa asawa mo, marami kang pera, pupunta ka ng mall, bibili ka ng diamonds,
Kakain ka sa gusto mong kainan, kasama mo pa yung mga tropa mo, lilibre mo. Bibili ka ng damit, magsha-shopping ka. 'Di ba? Kasi stress ka, problemado ka sa asawa mo or gusto mo yung wala kang pera. Pag na-stress ka sa asawa mo, mukmuk ka na lang sa isang sulok. Doon, iyak ka ng iyak. Tapos sasaktan mo pa yung sarili mo, untog mo pa sa pader. Tapos gaganyan-ganyan ka na lang. Iniikot-ikot mo lang yung buhok mo. So, mamili kayo, anong gusto ninyong stress, may pera or wala? So parehas lang, hindi po nawawala ang stress. May pera ka or wala kang pera, parehas po yan may stress. Yan. Anong stress ang gusto ninyo? Meron or wala? May pera or wala? Kasi mas masarap daw ng ano eh, naririnig ko dati, mas masarap umiyak sa loob ng kotse kaysa umiiyak ka sa loob ng jeep or tricycle. Sa loob ng kotse mo may privacy, 'di ba? Sa loob ng jeep, subukan mong umiyak. Pagtitingin ng ba't kaya umiiyak to? Walang ka privacy. So, iba po talaga yung feel kapag ikaw ay meron kaysa po sa wala. Now, today, gusto kong ipakita sa inyo papaano ako natulungan ng community na to at papaano din kayo pwedeng tulungan ng community na to na ma-accomplish or malampasan niyo yung mga challenges sa buhay ninyo. Papaano kayo pwedeng magkaroon ng maraming pera. Yan, gusto niyo po ba yon? Yan, sa mga guest po natin, kung nakikinig po kayo, yung mga challenges, kung meron man po kayo ngayon, gusto niyo malampasan, can you please type C kung gusto niyo pong malampasan yan. C as in for challenge. Yan, kung gusto niyo malampasan na, type C po. Yan, type C, parang charger po ng cellphone ko. Alright. So, syempre tayo, design tayo nung bata na pag pinag-aaral, di ba, mag-aaral ka mabuti, sabi ng magulang natin. Tapos, pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho para maganda yung sweldo mo. Yun nga lang, pag ikaw pala ay empleyado, ang sweldo mo is limited. Magkaroon ka man ng promotion, ang madadagdag sa sahod mo, konti lang, masyado manipis. So for example, pag OFW ka, yan, pag first timer ka pa lang na mag-OFW, baka ang sahod mo, example sa Hong Kong is 30,000. Kung 30,000, magkapadala ka pa sa pamilya mo sa Pilipinas, pangkain nila. So araw-araw, 500 pesos, kasya na kaya yon pangkain ng pamilya mo. Umaga, tanghali, gabi, si nanay, si tatay, mga kapatid mo, umaga, tanghali, gabi, pwede mo sabihin na kasya. Pwedeng sabihin ng iba hindi kasya. Depende kung nasa probinsya, pwedeng kasya kasi may mga tanim. Pag nasa Manila, ay nako, kulang yan yung 500 pagkakain sila ng 3 times a day. So baka twice a day lang yan. Pero walang magagawa kundi pagkasyahin. Now, halimbawa sobrang tipid ng pamilya mo, sobrang tipid mo, nakakapag-save ka pa rin ng 5,000 a month, tapos gusto mo, may pangarap ka pa rin magkaroon ng sariling bahay. Yung bahay, 2 million. So, good news, sa 5,000 a month mo, kailangan mo lang ng 4,000 months para mabayaran mo yung 2 million na bahay. Yan ay kung after 34 years, yan pa rin ang presyo ng bahay. 2 million pa rin. Malamang hindi na. So kaya madalas, pag magko-compute ka, empleyado ka, naisip mo na parang imposible yung pangarap ko. Yung pangarap ko parang hindi talaga matutupad. So adjust na lang tayo. Mag-a-adjust ka na lang ngayon. 'Di ba? Yung mga pangarap mo, medyo kakalimutan mo na. Pero may ibang choice pala. Meron palang ibang way para ikaw ay yumaman. Kasi pag empleyado ka, medyo imposibleng yumaman. Hindi medyo talaga imposible. Meron kang kailangan gawin para yumaman ka. Illegal daw, hindi naman. So, sa pag-empleyado, hindi ka yayaman, sa pagnenegosyo, yes. Yun nga lang, eto yung siste. Para magkaroon ka ng negosyong maganda na kumikita, yan, ito yung isang example na full fruit, na parang wala ka nang masyadong gagawin kasi yung meron na siyang sistema, ito yung mga franchise like Jollibee, McDo, di ba? Sobrang mahal, nasa 40 million, so wag na lang yon. Kasi syempre, hindi naman tayo, hindi tayo anak ng contractor. So, halimbawa na lang, itong potato corner. 250, ilang years pa to parang mga 3 years ago pa to nung nagtanong ako. 250 up to 1 million yung franchise niya. So, pag nag-franchise ka niyan, ang laman na products niyan, yung pwede mo lang mga iluto, itinda, siguro mga nasa 10K, 5 to 10K. So, pag may pera ka na 300,000, tapos ang franchise is 250, kulang po yun ha. Hindi ko na kayo papasagutin, kulang yun. Bakit? Kasi magbabayad ka pa ng rent. Eh sa mall, magkano na yung rent? Sabi mo ng 30,000 a month. May down pa yan. Magda-down ka pa. Ilan? 2 months? Bali 3 months. So, kung 30,000, 90,000 na kaagad yung kailangan mong itabi, set aside for the rent. Eh, kung 300K lang yung pera mo, di kulang na 250 plus
plus 90, 340. O pangungutang mo ngayon yung 40 para ma-open mo. O nakalimutan mo, magbabayad ka pa ng ano, ng tax, magbabayad ka pa ng mayor's permit. Tapos kailangan pang kumuha ng tao. At marami ka pang kailangan i-consider kasi pati restockings, kailangan mo rin mag-restocks ka agad. So, pag yung 300,000 mo, hindi kumita, ikakahirap mo kasi yan lang yung pera mo eh, di ba? Pag yan lang yung pera mo, paano na yon? Pinag-ipunan mo ng tagal-tagal tapos nalugi. Hindi naman po lahat ng mga nagpa-franchise din kumikita. Let's say for example, dito po sa mall ni Villar, yan, makikita niyo po pag pumasok kayo, halos walang katao-tao. So, paano na yung mga nag-franchise po doon ng mga restaurant, ayan, ng potato corner, lugi. 'Di ba? Sobrang lugi. Iyak na lang po talaga yung may-ari. Okay, kalimutan na natin yung franchise, lalo na kung empleyado ka. Gaano katagal mong iipunin yan, yung 300,000 to 500,000 para makapag-put up ka ng franchise. Tapos, pag nalugi ka pa, iyak ka talaga. 'Di ba? Hirap na hirap kang pag-ipunan, inutang mo pa. Puwede ka rin mag-open ng small business, pero hindi po lahat ng small business is kumikita. Why? Kasi walang sistema. Hindi mo alam paano yung operations, yung PO, yung inventory. So marami kang i-consider kaya ang dami po mga nagtatayo ng coffee shop. Yan, ang bilis po din nila magsara. Kaka-open lang nila mga after 2 months sarado na. Bakit? Kasi hindi nila napapatakbo na ma-manage na maayos because walang sistema. So maganda ka ng mga 100K din siguro pag gusto mo magkaroon ng simpleng coffee shop. Yung mga coffee shop sa harap ng bahay, mga ano yun, naka-bike, yan. Now, lahat ng pangarap ngayon tuloy natin, 'di ba? Hindi ka pwedeng mag-business, hindi ka pwedeng yumaman sa pagtatrabaho. Kaya adjust na lang yung pangarap mong bahay, kakalimutan mo na lang. Okay na yan, kila nanay na lang tumira kasi at least one big happy family. Pagkasama natin si nanay, 'di ba? Gina-justify mo ngayon yung kakulangan. Gina-justify mo ngayon yung hindi mo pagkuha ng pangarap mo. Yan yung business, kalimutan na yan. Hindi para sa atin yan kasi hindi naman tayo ano eh, hindi naman tayo business person. Ikalulugi lang natin yan. Yang mga travel-travel, wag na yan, gastos lang yan. Okay na yan, paminsan-minsan magpansol. Paminsan-minsan punta na lang tayo ng mga ano, zoo. Yung sasakyan, wag na rin, mahal yan. Mahal ang ano, maintenance, mahal ang krudo. Tapos pati parking may bayad, ang hirap mag-park, wag na lang, pag nakasagi may bayad pa. Okay na yan, mag-grab na lang tayo paminsan-minsan o kaya mag-jeep, mas mura pa, mag-bus. Pati ipon, wala na. And, ayan, ano yan, Risa? And pati pamilya, yung pamilya mo kaya kapagka wala kayong kuryente, kapagka wala kayong bigas, wala kayong ulam, yung asawa mo, mahal ka pa rin kaya? Tama, mali. Mahal ka pa rin kaya ng asawa mo? Kapagka wala nang kinakain yung pamilya mo? Malamang hindi na. Nag-aaway kasi karamihan po ng mga pag-aaway ng pamilya dahil po sa pera. Bakit ka minsan iniiwan ng asawa mong babae? Kasi hindi ka nakakapag-provide para sa pamilya mo. Pero again, 'di ba? Sinong dapat sisihin? Tayo pa rin. Wag na tayong manisi ng iba. Walang hiya kasi yung babae niyan eh. Mukhang pera eh. Kaya sumama doon eh. Part of it, truth hurts, tayo pa rin. Acknowledge pa rin natin. Kasi para maging mas maluwag daw sa dibdib natin yung mga nangyayari sa buhay natin, let us acknowledge na part pa rin tayo kung bakit nangyari sa buhay natin yung mga challenges na yon. And away na, sabi ni Risa. Ayan. Ngayon, ayan, eto ngayon po yung MCOR community na handa pong tumulong sa inyo para maitawid kayo mula dun sa challenges ninyo financially, sa health, si MCOR po yung magiging sagot. Ayan, naku, eto na yung ano, exciting part. So kanina po nagkwento lang ako. So start na po ako ha. Ang chairman po or may-ari po ng MCOR is si Ray Panaligan Jr. Siya po yung ating chairman, president, and CEO na napakabuti, napakabait, at napaka-generous. Yan, makikilala niyo po siya pag naging part kayo ng MCOR. At sasabihin po ninyo sa akin, Coach, tama yung sinabi mo, napaka-generous nga ni chairman, napakabait nga niya, napaka-humble. Ang dami po niya mga businesses, sobrang yaman po ng tao na to, at sobrang humble, basta pinagmamalaki ko po siya. And more than 20 years po yung experience niya sa ganito pong community or industry. Ang mission lang naman po niya at saka vision is makatulong po sa maraming tao worldwide.
So, sobrang ano na po, 'no, sobrang ganda po kasi ng community natin, ng products, pati po kung papaano po kumita kaya pati po mga taga-ibang bansa nata-touch na po natin. 'Yan, nakakatuwa lang kasi nasa pioneering stage pa lang po tayo. Although si Mcor po is on its 10th years. So, 10 years na po siya, pero sobrang fresh na fresh pa po siya sa market. Kasi bakit? Kasi po karamihan po ng mga nandito po sa Mcor is puro po mga direct seller. Ang cute naman para kung may corona. So, ang ating pong main office is nasa Pasig City. Yan, lahat po ng mga products natin, yan, lahat po yan ay FDA, halal certified, and awarded as super brands. At nandito po siya sa MIMS. Ang MIMS po, ito po yung libro ng mga doktor. Lahat po ng mga nire-reseta nilang produkto, kapag wala po dito sa MIMS, hindi po nila ire-reseta yan. Ire-reseta lang nila kapag nandito po sa libro na to. Meron din po tayong partner doctor, si Dr. Amelia Obusan. Siya po ay consultant din po sa St. Luke's BGC. And we also have our own foundation na tumutulong po sa ating mga kababayan na mga, ang tawag mo dun, less fortunate. Ayan. So, ilang beses bang nagpapa-foundation si MCOR? Minsan, ang dalas nga eh. Parang nakakatatlo na or apat this year. Ito po yung mga products po na MCOR. Lahat po ito is basic needs, unique, effective, high quality, reasonable, and highly consumable. So, ba't ko ba nagustuhan si MCOR compared sa other mga same industry? Kasi po, ito, kagaya po ito, mga nakasulat po dito, basic needs, unique, and effective. Yan, napaka-importante po niyan sa akin. Kasi bakit? Ang hirap po mag-market ng isang produkto na hindi effective. Tapos kailangan po meron siyang kaibahan sa iba. 'Di ba kasi puwedeng sabihin na, "Ay, vitamins na naman, dami namang vitamins sa market, bakit 'yan ang bibilhin ko? Bakit ko kailangang bumili sa'yo?" So yun po yung maganda sa products natin, meron siyang unique, meron siyang kaibahan sa iba pong products. Like for example, our 24 Alkaline Sea which is ito po yung ating flagship product, 24 Alkaline Sea na ang kaibahan po niya sa ibang mga vitamins, si Alkaline Sea po kasi hindi po siya vitamins. Hindi po siya ordinary vitamins. Bakit? Siya po ay home remedy products or pharma grade. Hindi po siya no approved therapeutic claims. It has therapeutic claims kasi po nga, siya po ay pharma grade. Ibig sabihin po, maaari siyang gamitin panggamot, nakakagamot, nakakatulong po yan sa mga tao. So si Alkaline C po, wala po siyang contraindications kahit anong edad, kahit anong kondisyon po. Buntis, nagpapadedeng nanay, baby, matanda, bagong opera, kahit sino pwedeng uminom. Yun po yung nagustuhan ko sa kanya kasi yung dati ko pong minamarket na product, ang dami pong mga restrictions, bawal sa 13 years old and below, bawal sa buntis, ang daming mga bawal. Tapos hindi naman siya no therapeutic claims. So, 'di ba? Grabe yung advantage ni 24 Alkaline Sea with therapeutic claims na, tapos pwede pa siya sa kahit anong kondisyon or estado ng tao, ng health ng tao. Plus, ang dami pa po nitong napapagaling na mga tao na sa mga sakit nila. Sobrang dami po nating testimonies diyan. So, mamaya papakita ko po yung iba. Ano pa yung meron kay 24 Alkaline Sea na napakaganda po compared sa iba. So, sobrang mura po niya, affordable po siya, sobrang reasonable po yung kanyang presyo para po sa kanyang quality. So, made from ano lang naman siya, DSM Switzerland. Yan, imported po yung kanyang raw mats. Yung DSM po is a multi-billion company po from Switzerland. So, sila lang po yung gumagawa ng ating pure and crystalline sodium ascorbate. Yan, ang ganda po talaga ng products natin. Promise, as in. Mula po nang nag-take po ko niyan, dati sipunin ako tsaka ubuhin. Ngayon po, bihirang-bihira na. Siguro once a year, dati every month. Lumipat lang ako ng ibang lugar. Kunyari, pumunta po ako ng QC, nagbiyahe. Pag-uwi ko niyan, mga after 5 days may sipon na ako. Ngayon, bihirang-bihira na. Hindi naman po ibig sabihin na umiinom tayo ng mga ganitong mga products, hindi na tayo magkakasakit, okay? Magkakasakit pa rin po tayo. Tatalaban pa rin po tayo kasi hindi po tayo si Superman, hindi po yung bato ni Darna. Siyempre, kailangan po i-manage po natin yung stress, ayusin po natin ating lifestyle. Kung gusto po natin na humaba yung buhay natin, bumata tayo, gumanda, at maging healthy, maiwasan po yung pagkakasakit. Tama po ba ako or tama? Okay, next is
Ito naman po ang ating 24 Alka White. Ah, ito po isa rin sa paborito ko pong products natin. Why? Aside from nakakaganda po siya ng kutis, tulong po siya sa panlinis po ng ating atay, siya po ay merong Camellia japonica which is patented from Japan. Ang japonica po is sugar blocker. So, diabetic friendly po siya. Maganda po siya sa mga degenerative diseases. Yung ating 24 alka white like for mga malilimutin na, may Alzheimer's, Parkinson disease, mga stroke. Nakakatulong po siya sakit sa buto. Sobrang ang laking tulong po ng 24 alka white. So, sobrang ganda po niya sa ating buhok, sa ating mga nails. Ayan, kailangan po natin yan. Meron nga po nagtanong sa akin, so hanggang kailan ako iinom niyang product mo, Mayi? Sabi ko, hanggat mahal mo yung buhay mo, hanggat mahal mo yung sarili mo, uminom ka. 'Di ba? Eh kung nagagawa mo ngang kung ano-ano mga pinapahid sa mukha mo eh, external yun eh. Mas importante po lagi ang internal. Yan. Always remember that, mas importante po yung internal. Then, we also have 24 Green Restore. Ito po yung ating barley na super sarap. Angat na angat po sa iba itong ating barley. So, from New Zealand, yan. Tayo po ang ating pong Restore ay galing po ng New Zealand. Magkakaroon po tayo ng bagong labas. Bagong box lang po siya. Meron lang siyang seal. So, same formulation, but ipinapakita lang po doon na tayo po ay authentic po talaga na galing pong New Zealand yung ating restore. Tama ba? O correct me if I'm wrong kung New Zealand. Okay, tama. Kasi gaano ba kabigat yung requirements para mabigyan ka ng seal na yung product mo is from New Zealand? Kailangan muna meron kang plantation doon. Meron kang lupa. So when we say lupa, pwede bang magtatanim ka lang ng 200 square meters? Siyempre, ektarya po yun. Hindi po pwedeng 300 or 500 square meters lang yung taniman mo ng sarili mong barley. Ekta-ektarya po yan. So, ganun po kayaman si MCOR. Grabe. Di ba? Nakakakilig. At pag meron kang plantation, siyempre, kailangan may magtatanim. Eh, magtatanim ba doon Pilipino? Hindi. Mga taga New Zealand din. New Zealander. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila eh. So imagine, as in ganun ka-stable si MCOR para sobrang confident na bumili po ng malaking lupain sa New Zealand para magkaroon lang po ng plantation, para magkaroon lang tayo ng seal from New Zealand. Kaya, yes, the best talagang MCOR. So si Restore po is pang detox po yan. Yung mga toxins po sa katawan natin, pag ininom po natin siya, madi-detox po tayo. And then after detoxification, kailangan kasi malinis muna yung bituka natin eh. Pag hindi po malinis yung bituka natin, yung ating colon, lahat po ng iniinom natin, kinakain natin na masusustansya, vitamins man yan, inumin man yan, hindi po yan ma-absorb ng katawan natin. Opo. Siyempre barado yan eh, nagiging plaque po yung dumi. So once po nalinis po na-restore, yung sunod po yung inom malinis na, lahat po ng inumin ninyo, kakainin ninyo, sustansya, ma-absorb po ng katawan ninyo. So lalo na po si Restore, ang dami po niyang mga minerals, ang dami po niyang vitamins. Hindi lang po siya barley, meron din siyang goji berry, at meron din siyang wheatgrass, and sweetened by stevia. So diabetic friendly po siya. Sobrang ganda po niyan, promise, as in. Kung kung ikaw po ay bloated or acidic and constipated yan, mag-restore ka, Alkaline C and Alka White. I-kombinasyon mo na, itodo mo na. Alam niyo po ba, pag ano po, siyempre babae ka, tapos pag meron ka ng pera, 'di ba, kaya mo na magpais-pais pa. So dati tipid-tipid pa eh, diyan lang sa tabi-tabi, pa home service ka lang eh. So pag nagpapa-spa po ako, ang daming mga nire-recommenda ng ng mga spa na eto kailangan mo 'to ma'am, ganyan. Alam niyo ba magkano yung mga membership minsan ng mga ano sina ina-avail ko para lang maging healthy ka, para ma-maintain mo yung mo yung katawan mo, 'di ba? Kasi katawan mo yung eh, yung kumikita eh. Pag wala kang health, wala. Papaano ka kikita? Papaano ka lalabas? So, importante po talaga sa akin yung health. So, minsan po yung mga membership po nila, umabot po ng 200,000. Sige lang, go lang. Eh, ito, kung tutusin po, napakamura lang ng products ito compared po dun sa mga inaalok po ng mga spa. Opo, tapos yung mga products po natin is super effective talaga, super ganda. Yung mga sakit-sakit po natin talaga maiiwasan. We also have our beverages, yung ating cafe and choco na yet ito po ay organic and organic and herbal po siya.
So, meron siyang Ashitaba, Ganoderma, and yung choco natin meron pong chlorella extract, pampatangkad, pampatalino, pang memory retention. While ang ating cafe naman po, wala po siyang palpitation. Yun po yung maganda sa kanya. Walang palpitation, almost zero caffeine, tapos nakaka-relax po siya. Pag uminom ka ng ating cafe, ang mararanasan mo, sa sobrang relax mo, lalo pag gabi, aantukin ka kaagad, nakakaantok siya, baligtad. And isa pa pong maganda sa kanya is maganda po siya sa mga diabetic din, may hypertension, and yung pong meron mga anxiety and panic attack. Yan, recommended ko po yung cafe. Plus, kung meron din kayong chronic hepatitis, yan, maganda po yung ating cafe because of the Ganoderma extracts and sa mga may cancers din po. Then we also have 24 green Keto Life Coffee para po sa gusto mga mag-diet, pumayat, gumanda, sumeksi, mag Keto Life Coffee po kayo. Religiously po dapat ha, hindi po isang inom papayat ka na. Kailangan po idire-diretso nyo po at magbabawas kayo ng carbohydrates kasi 100% papayat ka talaga kasi dyan po kami pumayat sa Keto Life Coffee. Gaano ka payat? Sa sobrang focus namin na magbuwas ng timbang, napag-amalan po kaming adik. As in, effective po siya talaga. Pero dapat po talaga meron kang program. Hindi po pwede na araw-araw hindi ka kakain. Kasi sa sobrang nakakawala siya ng gana kumain. Tapos ikaw naka-mindset ka pa na gusto kong pumayat, kailangan maging effective. As in, sobrang effective naman niya talaga. At maganda po siya sa mga degenerative diseases din. So sa mga may edad po, lalo na bumabagal po yung metabolism, mag 24 green keto life coffee po kayo. Kailangan nyo po yan sa buto nyo, sa utak, sa baga, nakakalakas po yan. Then, meron din tayong 24-30 hour germ-proof solution, antimicrobial hand sanitizer na maganda po, lalo na po sa panahon po natin ngayon na kahit saan po kayo pumunta, kumapit, humawak, puro microbes, puro bacteria. Yung 24-30 po natin, ano po siya, parang sanitizer. Kasi hindi lang siya sanitizer kasi pwede po siya kahit sa gamit, sa buong katawan mo, sa ulo, pwede po siya sa balakubak. For 24 hours, kapag in-spray mo sa balat mo, kahit maghugas ka pa, up to 10 times, nandyan siya. Hindi siya mawawala, para kung merong invincible gloves. On contact, kapag humawak ka sa kahit anong bagay, cellphone, mesa, o kahit anong bagay, laruan, yung mga bata, namamatay po yung mga bakterya. Hindi po kakapit sa kamay nyo. Kaya, kung meron po kayong toddler, meron kayong anak na maliliit, sprayan nyo po lagi ng 24-30. Kasi 'di ba sila po yung kahit ano na lang hinahawakan tapos subo. Yan. Importante po yan sa mga anak po natin. And sa mga alipunga, pwede po yan. Marami po yung uses, hindi lang po pang mikrobyo, pati po pang tanggal ng mga amoy, pwede po yan, balakubak, tsaka alipunga. Ito po lahat yung mga products po natin sa MCore at meron pa pala yung sabon. Yung sabon naman po natin, sobrang ganda po nito. Bakit? Kasi all naturals po siya. Meron siyang bee venom, meron siyang oregano oil, meron siyang basta marami siyang mga ingredients pa. Meron siyang 5 ingredients. Ang nagagawa po kasi ng ating sabon, pag ginamit mo po siya sa iyong mukha, within 10 seconds to 15 seconds, nababanat po yung mukha natin, walang laylay. Kasi meron siyang natural Botox effect. So, nature's Botox po yan. So, parang banat na banat. Ayan, walang laylay po talaga. Tapos, meron siyang instant whitening effect. Nakakaputi po siya ng mukha. Pwede po siya buong katawan, ha? 3 piraso po yan na sabon sa isang box. All naturals, gaano siya ka-naturals? Kapag meron kayong sabon na try nyo po, yung sabon po ninyo sa bahay, idaan nyo po under fire, lighter, makikita nyo po yung sabon na mga may chemicals, umiitim. Pero si sabon po, hindi po siya itim. Natutunaw siya pero never po siyang itim because wala po siyang chemical. Hindi po siya kagaya na best friend nyo na puro chemical charis. Yan, maganda rin siya sa melasma at saka sa mga skin tags. Yan, yung products po natin talaga super effective. Ito po yung ilang testimonies. Eh, sinanay mo na dating may bukol, nawala yung bukol dahil sa Alkaline C, tsaka Restore, tsaka Alka White. Tapos yung pagpunta niya ng Cebu, anong tsura ng nanay niya? Opo. Tingnan na si Daniel. Parang na-single sa oras. Akala ko 40 years ang lang. Parang hindi kasi nag-gusto.
Nabari ko sa paan, wala yung mga bari ko sa lalaki ng box. Ang lalaki, parang nakakapili. Talaga. Galing. Ayan, ang dami ng kababaihan na yung mga varicose nila unti-unti nang nawawala. Kanina ba yung testimony kanina nakita ko? May picture ako nakita. Sa Leyte yata yun? Sa Leyte ba yun? Nakita ko kanina. Kanina ko lang nakita, ewan ko kaninong post yun, na yung varicose niya, pinakita niya yung before and after, bagong-bagong testimony. And aside from that, eto pa po yung iba natin mga testimony. Sorry hindi ko na-edit to kasi dapat ipapakita ko rito yung mukha ng nanay ni Janet ng before, malaki yung kanyang bukol sa leeg, and then yung after, wala ng bukol, tapos sobrang blooming na niya. Mas bata pa yung itsura niya ngayon kaysa dito sa anak niya. So, nakakatuwa lang kasi, alam mo yun, even yung sa page ko, meron akong client na bumili siya una, 2 boxes. Tinry niya, kasi nirekomenda ng kapatid niya, sabi, try mo kasi may mga gumaling daw sa goiter. So, tinry niya, 2 boxes, napunan niya, lumiit. Dapat for operation na rin siya. So, nasa ano ko yun, nasa page. Sunod, ilalagay ko po dito. Tapos, bumili siya ulit kasi lumiit parang kung hindi ko alam kung ano yung sukat. Parang kalahati yung niliit. Bumili siya ulit ng 2, tapos nagpa-ano ulit siya, nagpa-third laboratory. Nung nakita po na wala na, ano na, liquid na. Hindi na siya kailangang operahan, 'di ba? Praise God, ang galing. Sobrang na-amaze po ako sa product natin. And until now, dire-diretso po siyang umiinom. Why? Kasi alam niya, meron siyang hormonal imbalance, may problema po siya sa hormones at kailangan po niya ng 24 alkaline C. So aside from mga bukol, ayan, mga acidic, yan po yung mga ibang mga natutulungan, myoma, cervical cancer, stage 2B, at maraming pa pong iba. Pati po yung mga breast cysts, yan, yung mga ano na, losyang, nagbo-blooming. Ayan, ang mararanasan nyo po pag kayo po yung uminom ng 24 alkaline C, masarap po yung tulog, magiging pawisin, ano pa ba? Medyo gaganahan mong kumain, gaganahan ka sa buhay, magiging energetic ka, and masarap ang tulog mo. Ayan, no, sobrang dami, pati constipated. Now, teka lang, tanggalin ko nga to. Hindi ko makita Paano ba tatanggalin? Nauna. Ayan, with our community, eto naman yung iyong, kunyari, naging part ka ng community natin. Teka lang, hindi ko makita. Sorry. Ayan, eto yung mga trainings na pwede mong ma-activate once naging part ka ng community, na pwede mong attenan. Eto lahat ng trainings na to at madadagdagan pa po yan. So, ang value po niyan is 397,500. Yan, once part ka ng community. Yan, imagine mo na lang personality development trainings, 39,000. Magbabago ka. Magbabago yung perspective mo, magbabago yung tsura mo because marami sa'yo magma-mentor pa paano yung tamang pananamit, ano yung dapat mong isuot, ano yung dapat na itsura ng buhok mo. Content creation training, yan, 59,000. Hindi nga 59 yan ba't 59 yan? 99,000 yan, sorry. Sa financial literacy, tuturuan din kayo paano mag-manage ng pera. A total of 397,500 pesos. Yan po yung mga matututunan nyo dito. So, hindi ka lang gaganda, tatalino ka pa. 'Di ba? Daig mo pa yung nagmasteral. Kasi sa pagmamasteral mo, hindi ka pa kumikita. Pero dito, habang nagmamasteral ka, kumikita ka. Tapos meron pang kasamang products yan. Yan, ito yung mga products na kasama kapag naging part ka ng MCore community. Ang halaga po niyan is 19,550 pesos. Yan po yung halaga niyang products niya. May 18 boxes of 24 alkaline C, isang Alka White, 2 cafe, isang sabon, isang 24-30 at 2 restore para matrain mo lahat yung products natin. Kasi mahirap pong mag-market ng isang produkto kapag hindi mo natatry. So, dapat po matry po yung mga products. Huwag ka muna magbenta. Ikaw muna ang gumamit. Huwag mong panghinayangan yung pera. Ang panghinayangan mo yung mga bagay na hindi mo mararanasan. Ulitin ko huwag mong panghinayangan yung pera. Ang panghinayangan mo yung mga bagay na hindi mo mararanasan. Kasi lagi ka naghahabol sa pera. Kasi pag ikaw, laging pera-pera yung nasa isip mo, hindi mo sinunod yung proseso, mas mahihirapan ka sa buhay. Mas lalong bibigat yung mga challenges mo, I tell you that. Tapos,
magkakaroon ka pa ng access sa ating 7 ways to earn. Actually, dito 7 9 to eh. Pero yung pinaka-highlight natin is 7 ways para kumita ka with our community. So, ilan dyan is yung direct selling or benta-benta. Sa pagbebenta, yan, syempre may tubo. And then, pag nakapagbenta ka naman ng package, gusto rin maging dealer, magiging under mo, so parang ikaw yung magiging supervisor niya. Ikaw yung magiging kanyang mentor. Huwag ka mag-alala, i-guide ka namin paano ka magiging magaling na mentor. So, for every package na mabebenta mo, unlimited yan, meron kang 1,050. Papasok yan sa dashboard And then, after mong ma-register, within 30 days or less, pag nakapagbenta ka ng 2 package, magkakaroon ka pa ng turbo product bonus worth 8,500 up to 10,500 pesos. Plus, meron ka pang 3,000 pesos na matatanggap, papasok sa iyong dashboard dahil sa binary. So, 'di ba? Nakabenta ka ng 2 package, nagkaroon ka ng direct referral na 1,050, meron ka pang libreng products worth 10,500, plus meron ka pang 3,000 pesos. Papasok sa dashboard mo, 'di ba? Ang daming bonus, grabe. Maganda po kasi talaga na masipag tayo. Maganda po talaga na tayo po ay marunong makinig para po tayo matuto kasi hindi ka lang matututo pag hindi ka marunong makinig. Ang tao pong hindi natututo, yun po yung mga tao na matigas pong ulo. Then, sa repeat purchase bonus naman po, every time na bumibili ka ng ating mga products or products, yan, meron po tayong tinatawag na rebates, unilevel. So, every boxes po ng Alkaline C, example, meron kang 18 pesos na rebates. Pag bumili po yung mga naging dealer mo, under mo, meron ka pa ring rebates dyan, depende po kung anong level. Halimbawa, level 1 mo, meron kang 15 pesos per boxes. Paano kung marami ka palang naging dealers? So, dahil mo pa yung may tindahan. Ang may tindahan nga, di ba, ang isang coke na malaki, ang tubo mo lang doon is 5 pesos. Dito, hindi mo kailangan na mag-inventory. Hindi mo kailangan na meron kang products na hawak-hawak. Pwede kahit wala kang hawak na products. Kasi pwede rin mo naman yan na ipa-ship gamit yung mga stockies or yung mga EMBC natin. Sila yung utusan mo magpa-ship for you para hindi ka naglalabas na ulit ng pang-capital mo or pang-inventory. Yan. Ito yung ilan sa mga tao na natulungan ng MCO community na kumita. All walks of life. Merong nurse, merong fast food crew, merong teacher, OFW, merong manager, merong factory worker, empleyado, at saka online seller. So, ito po yung ilan sa kanila. Glenda Divilla, teacher by profession. Sinubukan kong gawin ng MCOR dahil gusto kong matutong magnegosyo. Isinisingit ko lang siya sa free time ko. At ngayon, kumita na ako ng 860,000 just by doing it part-time. O, diba grabe? Magkano kinita niya? Pero ngayon po ang kinita na niya is nasa 1M na. Part-time. Ginagawa lang niyang MCOR bago siya pumasok ng school at after school, ginagawa niya ng paraan. 2 hours. 2 hours a day. At kumita siya ng 1 million doing this community part-time. Online seller. Ako si Maritas Barker from Noveleta, Cavite. Online seller at nag-join ako kay MCOR dahil gusto ko pang mas matuto about the business. At talaga namang hindi ako binigo ni MCOR. Solid ang community at trainings dito na talaga namang matututo ka, gagaling ka sa business kahit sa buhay. Kumita na ako dito kay MCOR ng more than 500k sa dashboard. Imagine ang mahiyaing si Mama Labs kumita ng 500k aside sa aking mga earnings sa direct sale. At isa pa sa natutunan ko dito kay MCOR ay ang matutong magtiwala sa sarili. Magtiwala sa sarili na kaya ko pala. Kaya, thank you MCOR, thank you Pera Mamayi, and thank you Lord. In MCOR, we improve lives together. Susunod, lalagyan ko ng picture ni Mama Labs, yung before niya. Kasi before, makikita mo talaga sobrang haggard niya, sobrang pagod na pagod. Kasi ang ginagawa niya dati is bumibili siya sa Divisoria ng mga kung ano-ano para ibenta online. Sobrang pagod, tapos hating gabi na siya nakakauwi, na ang bit-bit niya parang nasa 20 kilos to 30 kilos. Nakikita ko siya, sabi ko, kawawa. Kawawa naman to, sobrang sipag, pero yung pinagsisipagan niya, ang mapapala lang niya is sakit. So, meron namang paraan na kumita nang hindi ka kailangan na sobrang mag-effort na sobrang mag-hard work ba, 'di ba? Kung papipiliin ka anong gusto mo, yung sobrang hirap na hirap ka, kumikita ka ng okay naman or gusto mo yung hindi mahirap pero hindi gano'n kahirap, hindi mabigat, pero ang kinikita mo malaki.
So ngayon pa lang din namin nare-realize na ang business pala natin is hindi siya all about money. Ang money sumusunod lang. Kasi kailangan muna may magbago muna sa perspective mo, sa personality mo. Ang pinakamaganda kasi rito sa community natin is ang dami mong natututunan. Tumatalino ka. Nagiging ibang tao ka na. Gumagaling ka na magsalita, gumagaling ka na makiharap sa mga tao, hindi ka na laging galit, hindi ka na laging stress. Isa po yun sa maganda dito sa MCOR. Ito naman si Risa, si Barbie. I'm Miss Mariana from General Trias, Cavite. Dati akong fast food crew. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ganoon din sa ibang bansa dahil sa M4. Habili ako ng brand new car at kumita na rin ng almost 2 million pesos dito. Di ba? Mahigit 2 million na yung kinita niya sa MCOR at kung saan-saan siya nakakapuntang lugar. Na kung ikaw ay empleyado, parang imposibleng every month may biyahe ka, may travel ka. So with MCOR, it is possible. Pero, syempre, everything has its price. Kailangan, kung gusto mo talaga na makapag-travel sa iba't ibang lugar, meron kang kailangan gawin. Kailangan mo sipagan, kailangan mag-focus ka. Kasi hindi lang naman kami basta gumagala. Sinasabay namin yung trabaho. At masaya. As in, masaya. Kasi, sabi ko nga, puro na lang tayo trabaho, di ba? Mag-travel din naman tayo. Yung travel namin, merong napapala, hindi lang basta travel. By the way, bukas pala. Kaya ako nag-boss ngayon kasi bukas, nasa Japan ako for 9 days. Ayan, sana all. Now, you have two options kung guest ka ngayon. Kung hindi ka man guest, kung member ka, may option ka. I believe kasi kahit member ka, kung hindi mo pa rin tinetake action, hindi mo pa rin ginagawa yung mga tinuturo ng mentors, medyo, medyo kailangan magbago ka. You can remain where you are. Pwede kang manatili kung ano ka ngayon, masaya ka sa buhay mo, sa simpleng buhay. Okay ka lang, nakakaraos sa araw-araw. Okay lang, remain where you are. Or, begin creating the future you deserve. Remember, kung ano ka ngayon, happy ka na kung anong meron ka. Kontento ka na, kumain 3 times a day. Pero, remember this, darating ang araw na magkakaroon ng emergency sa buhay mo. Ang tanong, yung kontento ka na ba, may pambayad ka na? Yung kontento ka na sa buhay mo, na masaya ka na nakakaraos araw-araw, may pambabayad ba yan ng bills sa kuryente? May pambabayad ba yan ng bills sa ospital? Hindi naman, di ba? So, kailangan meron ka pa rin gawin. Kailangan mong mag-hustle. Kailangan mong mag-business. Kasi hindi ka naman pwedeng tumanggap pa ulit ng another trabaho, another job. Kasi kaya mo lang gawin trabaho, isang trabaho lang, di ba? Kundi mamamatay ka sa over fatigue. Kailangan mo mag-business, kailangan mo mag-start with Empower Community. Bakit dito kasi pwede mo siyang gawin 1 hour, 2 hours a day. Mag-aaral ka kasabay namin. Online pa, gusto mo pagkakapihin ka pa namin, gusto mo pa pupuntahan ka pa namin kung nasan kang probinsya. Just be committed. Yun lang yung hinihiling namin. Just be committed to change. Just be committed na magbago yung buhay mo. Now, patapos na ako. Question and answer. Question. Ah, kung kanina pinakita ko na merong trainings na worth 300,000 kasama yung community natin, tapos meron pa siyang products na kasama na worth 19,000. Ulitin ko ha. May training kasama worth 300,000 pesos. Meron pang products na kasama na worth 19,000 pesos plus. Sa tingin ninyo, magkano yung ating passport or entry sa MCOR community? Yan, pakitype po kung tingin ninyo magkano. Especially sa guest po, tingin ninyo magkano po yung entry package? Oo, yan, mga nasa Bantayan Island, kailan lang nasa ano din ako, Cagayan de Oro. Diba? Kailan lang nasa Thailand ako. Tapos pupunta pa ako ng Hong Kong, pupunta pa ako ng Leyte, pupunta pa ako ng Iloilo. Ay, grabe, ang sarap. Ayan, tingin niyo magkano yung ating entry fee or registration para ikaw ay makasama sa MCOR community, para magkaroon ka ng support group, para magkaroon ng direksyon yung buhay mo, para ikaw meron kang negosyo na tututukan mo na pwede mong gawin at your own pace. Yan, wala ba sasagot? Ayan. Ayan, 25K? Hindi. Yung mga guests, pwede po kayong sumagot. Huwag kayong mag-alala ha. Wala pong pressure to kasi ang trabaho ko lang po dito is to explain ano po yung kagandahan ng community namin, ng products namin. Ang decision po, sa inyo pa rin po yan. Yan, 30K, sabi ni Gerardo Pedrosa.
Yan, 19,999. Ang galing naman yung si Pina, nahulaan niya. Tama, 19,999,000 pesos. So, ito po yung inclusion niya. Meron pa yung merchandise, may t-shirt, merong tarps kasama para may display mo sa bahay mo, sa labas ng bahay ninyo. Tapos, kung magde-decide ka right away, yan, right away, meron pang bonus. Ang bonus, ito po. Isa ka sa mabibigyan ng 30 days MLM Success Blueprint. Ito po yung blueprint or parang pinaka-guide mo from day 1 up to day 30 para kumita ka kaagad with MCore Community. Ano yung kailangan mong gawin sa day 1, day 2, day 3, hanggang day 30. Yun yung magiging cycle mo. So, pwede mo siyang gawin ng 1 hour lang a day para makasiguro po tayo na meron kang pattern na susundan. Tapos, meron pang libre yan na QRMA training. Ang QRMA training po is health analysis para makita po, malaman mo kung paano mo ma-check yung health condition ng isang tao para kang nagano niyan, para ka ng radiologist. Makikita diyan yung ano, parang nag-QRMA, parang nagano na nag-CT scan, nag-X-ray, basta nakikita po diyan yung katawan. So libre po yung training. That's a total value of another 30,000 pesos libre mong matatanggap with our MCore community. Yan, free. Yan. Sino pong gusto ng free dito? Let me end my presentation with a story. Yan. Ito po yung favorite story ko kasi nakaka-relate ako dito eh. So this is the story of Pedro, si Peter. Yan. Sino po ba dito yung mga nagpe-pray? Yan. Kindly type pray kung nagpe-pray ka. Ano man yung religion mo kung nagpe-pray ka. Kung ikaw ay humihiling ng another chance, another opportunity, na baguhin yung buhay mo, nabigyan ka ng maraming blessings, yan, pakitype po ang pray. Yan. Si Pedro kasi, sa lugar nila, nagkaroon po ng bagyo. May padating na bagyo. Sabi ni Kapitan, ah, lumikas na kayo kasi ang bagyo daw ay magdudulot ng malawakang pagbaha. Pero si Pedro kasi, ano siya, solid na solid siya kay Lord. Sabi niya, okay, pahihintuin ni Lord yan. Tumaas yung tubig kasi sobrang lakas po ng bagyo. Halos kalahati ng bahay, ng mga kabahayan, ano na, inabot na ng tubig. Tapos si Kapitan, syempre worried, nagbangka. Inikot-ikot yung mga kayang ikutin. Nakita niya si Pedro, nakadungo sa bintana ng second floor ng bahay niya. Sabi ni Kapitan, Pedro, halika na. Ang taas na ng baha. Tara na, likas na. Ang sabi ni Pedro, very calmly, masyadong kalmado. Sabi niya, okay lang ako, Kap. Huwag ka mag-alala. I have God with me. Alam ko, pahihintuin ni Lord yung bagyo. Di, iiling-iling si Kap. Bahala ka nga dyan. Umalis si Kap. Tapos, tumaas pa rin ang tumaas yung baha. Umabot na po ng bubungan. Si Pedro, nasa taas na ng bubungan niya, nanginginig sa lamig. Diretso pa rin yung malakas na ulan. At sa himala po ng langit, merong dumating na helicopter. Yung helicopter, nakita po si Pedro sa ibabaw ng bubungan niya. Tapos bumababa po yung rescuer gamit po yung hagdan. Sabi ng rescuer, Manong, halika na po, likas na po. Sabi ni Pedro, kalmado pa rin kahit nanginginig. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Ililigtas ako ni Lord. Naniniwala ako, ililigtas ako ni Lord. Hihinto yung ulan, mawawala yung baha. Walang nagawa yung rescuer kasi ayaw ni Pedro eh. Kung pwede nga lang itali, tinali na sana kaso ayaw, matigas ang ulo. Umalis ngayon yung rescuer. So anong nangyari kay Pedro? Si Pedro po ay namatay. Pero syempre, kahit namatay siya, napunta pa rin siya sa langit. Solid eh. Diba? Mabuti eh. Mataas yung faith. Pagpunta niya ng langit, hindi niya napigilan na sumbatan konti si Lord. Sabi niya kay Lord, Lord, grabe naman. Grabe yung faith ko sa'yo, Lord. Pero bakit ganon? Bakit namatay pa rin ako? Naniwala ako na ililigtas mo ako, pero hindi eh. Lord, anong nangyari, Lord? Sabi ni Lord, Pedro, anak, ipinadala ko yung bangka. Hindi ka sumakay. Nagpadala pa nga ako ng helicopter eh. Hindi ka pa rin sumakay. Ngayon, kasalanan ko pa rin. Ano yung moral of the story? Araw-araw, nagpe-pray tayo, may mga challenges, may mga pagsubok, may mga paghihirap tayong nararanasan. Ang dasal natin kay Lord, Lord, please give me another chance, Lord. Lord, malampasan ko lang tong problema na to, Lord. I promise, magpapakabuti ako, aayusin ko, gagalingan ko, Lord. Bigyan mo ako ng opportunity, Lord, na pwede po sa akin para po
Maayos ko po yung buhay pamilya ko, Lord, para makaalis ako sa utang ko, Lord. Para lahat po ng utang ni nanay, ni tatay, mabayaran ko. 'Di ba? Sounds family. Sounds familiar. Lagi ka nagpe-pray ng opportunity, ng chances. And maybe, baka etong ipine-present ko sa inyo ngayon, eto rin yung bangka. Eto rin yung helicopter. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, sasakay ka ba? And with that, I'm done. Pwede po ba tayo mag-open cam? Para po makapag-picture taking? Kung meron po kayong questions, pwede niyo pong itanong at this point.